Hi, magandang buhay and welcome back to me. Ayan, so tayo na mag-continue sa ating pong buhay sa Hilo Geo and magiging wet pa tayo today. Magpapaka-wet or magpapalibing. Hindi na kayo. Okay? So sa ating pong Hilo Geo guys. Siyempre, MSPD tinapos ko na during the break. Ipopost ko na yung PDF doon sa ating website. Paki-abang na lang sa ating website later. Okay, so open ko lang. So para ka-ready. So, kamusta mo ni Hilo Geo before we start discussing the process? Kamusta ang inyong pakiramdam nung Sabado, di ba? Sabado, nung hapon. Parang siesta time. Alam mo talaga yung challenge siya. Para sa mga na-assign sa mga ano guys ha, alam niyo yung mga rooms na walang aircon, tapos electric fan yung gamit nasa ceiling o kaya nasa pader. Yun yung vibes, ang sarap matulog eh. Paghapon, alam niyo yung init tapos sumakabay yung ano, yung hangin, tapos mainit yung hangin. Ganun. Ang sarap nun. Matulog. Kaya yun yung challenge guys. Kapag after lunch, syempre may food coma pa naman. Di ba yung naantok mo pagbusog? So, ay Gio, kumbaga, mabilis na siya or madali yung mga problems, pero ang college pa rin yung antok eh. Kumain yung proper yung mga matulog din. So, okay, so depende kung iba naman sa aircon nga. So, password kaya lang yan, kung hindi comfortable. Yung naman sa gym. Yung sa gym mukhang hindi makatulog doon kasi ano eh, maingay. Baka naman mag-practice pa ng jingle, di ba? Hindi ko naman kagandang school. Bakit pati gymnasium eh, pinasama? Parang wala naman budget ang government. Hindi makahiram ng ano. Imagine from gymnasium to Ayala Mall. The ano no? The range. Grabe. Anyways, I do Gio tayo pa. Open ko lang. Ganyan yung ating data. Update daw, may mga assignment daw sa Pampanga. Pampanga. So, ilan na lang yung kulang guys, kasi, ano eh, maglilista na ako ng mga magkibig. Kasi, not all the enrollees, di ba, eh, mga tag-file. Okay, kumonitor lang. Takloban daw, wala pa. Siguro wala pa rin. So, baka din kasi kung tapos naman nila, yung araw. So, mukhang sa isip ng PRC, tuloy pa naman, no? Hindi pa nila iniisip yung ano, suspension. So, mukhang as wala pa announcement, tuloy ang laban. Okay. And then, study. That was the word. Kanaan, pakinayos mo ano. Pag inaanto kayo guys, you try to take a break. Para may mas matangkil sa labas, sabay kong bubul sa pader. Para magising, hilamos kayo, yes. Kaya magaling mo kayo sa CR. Sabi ba? Mag-relax talaga. Pagising. Nakakasila ko yan. Nandiyan naman kayo sa CR. Hindi na sa CR. Okay? Hindi. Bakit na kayo nakakasila? At tayo mag-start. Hindi kayo nakakasila. Ayan. Okay. So anyways, summary muna. Summary. Bata. Yan. Mga is 50. Ang dalit pa rin ito mag-250 lang po. Ayan. Pero isa lang siya. Dalawa. Ang dalawa guys. Pero mas mali. Isang 47. Okay, so average guys ay nagpas kalahati. Compare natin sa keyboard 1. Ang keyboard 1 natin. Ilan ba ito? Tumaas pa tayo. Oo, tumaas. Diba? So perfect talaga. Ready sa alam. Tumaas tayo sa lahat ng exam guys. Again, mas marami pag imagine mas madami kong nag-take ngayon compared to the keyboard 1. So it's improved na. May improvement. So hindi naman nakahalata, hindi naman napapansin, pero guys, mas marami na kayo problem na kayo palitan compared before, and that's something to be proud of. Okay, and kailangan lang natin syempre, establish pa yun, parang gawing consistent lang hanggang sa actual exam. Ito, yung chance natin na may correct yung sarili, magkaroon ng knowledge dun sa mga solution, ganyan. Okay, so anyways, tingnan natin guys, ganun pa rin yung ating setup ha, anything below 60% ay ating committee discuss. Kasi mataas na no, more than half naman yung average natin. Tulad kanina ha, para mag-cash yung time, pero kung meron namang extra time, babalikan natin kung may mga pwede pang solve. Okay lang. So next, number 1 na tayo guys. Number 1, buoyancy. At yung ating 4 guys ay nagpasta ng kalahati. So, once guys, yung nasa Pro, kung sa dyan, kung meron po tayong 2 layers of different liquids, ito yung learn. Tapos one having specific value of 1.2. Ito, 1.2. Minsan naman, mas mabigat. So, syempre sa positioning guys, dapat lagi nilalagay yung mabigat sa ilalim. No? Kahit hindi-indicated na problem. Kasi yun naman yung concept ng layering ng mga pinakamabigat yung nasa top. Okay? Ayan. So, meron rin yung solid serial method with diameter po, even. So, yung position ng ating sphere guys, nasandayan na guys, may indicated ba? Ayan, sabi naman, it is submerged in such a manner that half of the sphere is on the top layer. So, pack up lang sila guys. Tapos, ilagay yung tension na attached to the sphere to normal position. So, we don't really know sa pinakabit yung ano yan guys, yung tension. Check muna natin, pwede natin compare lahat ng forces. So, natin itong buoyancy, this buoyant force, hindi natin due to the specific gravity sa baba, so BS ko na lang. Tapos another buoyancy sa taas, tawag na ng BS1. And syempre, may self-weight po yung ating sphere. Okay, yung ating BF po ay given may specific gravity. Ito rin eh, given natin yung mismong bola, 7.4. Tapos yung diameter niya is 200. Perfect. Alright, dahil lang guys, magkano tayo? Buoyancy muna. So, gamma liquid 1.2 of 1981. And choices ko nakanyusot ng actually guys. So, kung sana kung magkano tayo nito. 9, 8, 10. The volume po is half lang of the sphere, diba? So, 1 half, 4/3 pi. So, kung hindi diameter guys, what will be the ratio? 100 mm, no? So, 0.1. Tignan mo na si BF1.
Tapos BF2 guys, same lang. Actually, difference ng BF2 yung specific gravity eh. In terms of the volume, same lang naman. Copy paste naman. Palitan nyo lang yung SG. Pwede nyo yung edit sa fiber, no? Para pinan muna. Attach to the sphere in normal position. So, 24 points. Ito naman, 20 points. And the weight naman po, actually parang feeling ko nandito yung mag kasi sobrang bigatan ng sphere. Imagine the specific gravity is around 7.4. So for sure, nagkaroon dito ng support sa taas. Para ano siya, ma-maintain yung position nyo, no? Makikita natin yan, laki sa 7.4 eh. Tapos 9.810. And then, buong volume. So, pi r cube. Ilan po si self weight? Sobrang bigat pa nun. Na hindi kakayanin ng dalawang buoyancy po natin. Kaya kailangan mag-support tayo dito ng involve. Per fetch, ayan, so kita naman sa sagot, 304 daw. So, proof na kailangan natin mag-supporta ng ano. So, anyways, status na po. Ayan, so cable, buoyancy, and the self weight. So, nice. Possible na nangyari dito guys, baka yung script ng iba. Kasi ang dami sinasabi. Pwede kasi mahaba naman tayo. So, yung eglabo, nakakamad ba tayo? So, tumabol naman siya guys. Basta, tulitin nyo lang yung oras. Okay, Ilanis. Volume daw. Anong volume? Ay, yung volume nagkamali kasi mali yung volume. Ay, volume nyo, ayan. So, baka nalimutan daw ang volume ng sphere. Ayan, science. Science. So, spherical volume lang po guys. Ito pong half-half, edi hemisphere lang dito. So, kalahat. Ayan, kasi ang sphere ay, typical solid figure naman, di ba? Kasama ng SM, foam, So, 248.8. Nice. So, diba, sa volume lang pala nadali, no? But anyways, anyway, so yan po ang ating pinaka-computation. Next, number 2. Yan natin kung ganito ang record. 67, okay yan. Ako 65 naman. Bigyan ko lang pag may tayo later. Okay, sige, number 3 naman, let's try. So, tingnan natin kung ano ang, okay, so actual problem to guys, with choices. Kung sakaling may problema kayo sa choices, hindi po ako dito pala. Okay, yung actual exam. Okay, last. In order to provide irrigation daw, water has to be pumped to an elevation of 120 through a 600 mm pipe, where the pressure required at the higher elevation is 100 daw. May bomba tayo, bomba na. Ganyan. Tapos kailangan daw natin siyang iangat. Ang elevation po of, elevation niya, 120. Hindi na may purpose ng pump, di ba? Bomba niya. Tapos yung pressure required dito guys, 172 daw. Sabi na yun. Okay, 172. Baba. Ano pa? The source of the water and the discharge point are at atmospheric pressure. Siyempre nakukuha tayo sa, matubigan. Ganyan. So yun, naka-open lang siya sa atmosphere. Tapos, irrigation requirements dictate that the water must be pumped at a rate of 1. Functionally guys, 1 cubic meter per second. Actually, galing sa situation ng problem. Ganyan, nakahingan siya gawin. Kasi parang ang daming hindi mo alam kung nagaling po ba siya or anong ganap. Ganon. Okay? So the loss of head due to friction ay tinotal na. So hindi na natin problema yung property ng pipe kasi yung head loss po ay provide naman na sa atin. 2.45 meters. Kailangan ko lang daw ay amount of energy needed to the pump must furnish. Must furnish? Actually parang nagyari na rin yung tanong. Power ata kung pwede. Anyways, so dito guys, ang ating pong idea is Bernoulli kasi kung hahanapin natin yung energy ng pump in meters po, so yan ay HA. Diba? Yun yung nahanap. So HA natin can be solved as simple. Simple. Okay, simple, Bernoulli's. Tapos eto guys, kasama tayo ha, bunga ka ng pipe. So may ano yan, yung diameter yun, diba? Sabi ka na. So kompleto ang energy, so yan 0.1 to, ito man 0.2. Yes? Alright. Anyways, parang, bigyan ha, ano lang yung head added. So energy of 0.1, pag dumali po tayo sa may pump syrup, syempre may yun, head loss. Pero pag tumalak sa pump, magkakaroon ng additional energy. Ito sa mahalaging sa energy add, 0.2. Match it. Kaya ito pong iwan natin guys, ay syempre, elevation plus the velocity head plus the pressure. And then ganoon din guys sa other side. So energy of 0.2, so elevation niya plus v squared over 2d. Then pressure over down. Okay, ito po, ano yung elevation ng 0.1 guys? Meron ba tayo? Kasi sinabi lang elevation nito upstream side to 120. So pwede ko bang i-assume na elevation 0 to? Pwede ba yun? Yes, kasi wala mang added info, diba? So 0 natin lalagyan. How about the velocity guys? Velocity head. 0 din, kasi let's say reserve po yan, or source of water natin ay open sa atmosphere, malaking pressure. So negligible speed. How about the pressure? Open into air, so kaya naman natin yan. Head loss po, given naman. So halos walang natira dito sa may left side na. Tapos dito guys sa D2, check yan, itong D2 guys, all ball, pressure equals AB, we have 1 po because pi over 4, so diameter po square. Ilan si velocity. So kung pwede kang pang-mission build successfully kung sakaling maliit. So check natin guys kung negligible ba? Negligible ba? Kasi malaki kasing diameter, no? So baka maging significant yan combination. And then pressure, meron din tayo guys. So kung naka-ready na, may equation po, substitute na lang natin. So 0 plus 0 plus 0, and then 2.45, done ng head added. Then you have the elevation 120 plus d squared over 2g. Okay, then plus d2 over gamma. So 172, water lang na natin ito. Tinan mo na si head added. I think kanina ko yung tanong, it should be power ata. So power lang natin. Diba lang ha? Pakita ko lang din yung kopya. Kasi yung actual lang naman. Problem password. So, ito sa situation na ito galing. Pero solve mo na yung head added. Tama lang, energy yan guys. Pero isama ko na lang dito guys. Isa po, tama na parang power yung natin. Pero solve na lang din natin to kasi in case makuha ulit siya sa exam. Ulit. Okay, so your answer is 140 guys. Which is ang napapansin niyo po sa choices. Parang kita, ano yun? Ano yun?
Yan, yung mga commercial. Okay, so yung situation na siya galing guys, pero ito lang ang kinuha natin. So, same choice naman, energy and meters. But unfortunately, wala siyang choices. Eh kung babasahin niyo po yung word per word, makikita niyo naman po na wala pong kulang sa nilagay natin guys. No? Pero bakit wala sa choices? Ano kaya ang possible error guys? The possible error dyan is ito po. Kasi hindi naman tayo nag-indicate sa problem that the source of the water is at zero elevation. Kung ang upstream side nagaling ng 120, so downstream side for sure meron din yan, and we don't really know the elevation. So mind you, again, ang actual problem yan, and nakalimutan ni Sir Romy. Totoo yan, kasi kung mabasahin natin, dapat dito nilagay yan eh. The source of water and discharge point, tapos sunod doon, at elevation, blah, 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 are at atmospheric pressure. Dapat ganon, kaya lang hindi na guys. Now, if you browse other passports, sige guys, ilang beses tayo naman ulit, and meron na pong parang fixed value na ginagamit. Sige kung mismo tanong ng drawing. And kung kayo po ay medyo familiar, ang ginamit po dyan guys is actually elevation, 60 meters. So error po yun ha, in the problem. Eh, makikita nyo rin yan dito guys, number 4 na wala po ni isang information about this figure. So makikita nyo, baka wala sa figure sir. So hindi po yan sa figure guys kasi malalaman nyo na may figure yung situation. If meron siyang indicate na refer to figure ganito ganyan, ito nyo malalaman na, ay, meron palang figure, tingnan natin paano dito. Kaya lang wala eh. So ibig sabihin, ito lang pala yung situation na lumabas noong November 2018 and then nangyari po, kulang siya sa dito. Which ayaw na pula niya or nakalimutan yung lagay, ganun. Ay, pero maganda nga po doon guys, ilang beses na kasi niya nagamit yung problem na to. And lagi naman consistent ng elevation po niya sa upstream side ay 120, then 60 doon sa metro. Pero guys, dapat ano yun ha, given na ito rin mga kasama niyang data, like kung may pump, gano'n, pwede nga siyang na, ay, makakulang to ng 60. So this should be 60 guys. So if you will replace this by 60, what would be the answer? So instead of 0, yun natin 60 to, ano yung magiging HP? And mukhang lalabas naman yan sa ating pong choice na. Again ha, normal kung nangyayari yan sa board, and dapat aware tayo kung ano yung lahat yung mga nakakalimutang value. So 80.6. Okay? Okay, alright. Actually guys, kung sasagutan natin yung other equation, gusto nyo ba sagutan para may na rin tayo practice pa. So 27 guys, actually nasagutan natin 27, ito po yun, 60.54. So meron na yan, letter A. Tapos letter B din to, no? So number 29 guys, the rating of the pump in horsepower, sabihin yung kanyang sinasabi na may power din na tanong sa situation na to. So horsepower po HP, di ba? If the efficiency is 80%. So una yung isolve, what is power muna? Diba gamma Q, HA. So para patunay din guys, na 80.7 lang yung sagot, dapat may partner natin sa 29. Kasi connected naman yun. Okay? So you have here 9.81 with flow rate 1, with head added po 80.7. 7 lang gamitin ko kasi yun na nakapoises niya. So ilan mo yung lalabas na power? 791.67. Now, dahil yung efficiency binigay guys, paano natin ito i-solve? Di ba may efficiency formula tayo guys, po and bash? Para maging 15. Parang happy birthday. Ayan. Bigla ka na naging kapag gano'n. So anyways, i-do ito lalo. Mandali yun. Okay? So paano itong malaman na kulang yung given? Actually guys, wala sa choices muna natin na-solve. Hindi naman yung yung basis natin. Ay, wala sa choices ko nung inassume natin 0 and negative. Meaning, yung mali sa ginagawa natin. So pwede natin siya guys, hulaan. Kasi naman may kulang eh. Itong dalawa guys, may sigurado tayo. Yung sabi natin pag moving to air, you can neglect the pressure 0. Kapag malaki yung source ng water natin, syempre yan po ay pump, kung po irrigation. Diba? Galing siya sa dam usually. So ito show tayo. Ito naman yung kanina na inassume natin, sabi natin, diba? Ano ba yung elevation ni upstream side? Pero wala sinabi, nasa muna natin 0. Wala sa choices. So, muna natin ang paraan. Kaya lang, baka ang tanong naman next dyan, paano malalaman ng 60 meters? So, sabi ko guys, familiarity na lang. Tulad ngayon, kaya actually discuss kasi, baka ma-encounter nyo ulit, or baka makulit sa exam na wala na namang given. Alam nyo na kung ano yung gagamitin, okay? So anyways, continue ko lang. So, teachers natin guys, ay si Poker Bachelor. So, TO muna bago si PI. Copy, di ba pwede rin yun? Okay, so tayo natin. Alam natin guys, sa water po, ang output, yung pinaka-power na sinusolve natin guys. So, output. So, kasi mo dito guys, this will be 0.8. 0.8 equal to 791 divided by the PI. Ilan po si PI guys, pag sinol? 989.58. Kaya lang the choices po guys are in HD. So patunay dito guys, sana may mga units pong HD na lumalabas sa exam. Eh unfortunately, wala kasi sa CalQ. Kaya dapat ha, alam niyo ang conversion from kilowatts to HD. May lang nga pala yun guys. Sa 180 there are 0.742. Kasi kahit anong malubog na sa CalQ, hindi siya naisusulat. Wala lang siya guys. Yeah, we're trying to answer yung buong situation para karagdagan natin. 1326, naiiyak na nga. Bakit naiiyak na guys? Bakit? Parang na-choice yun. Ano naman kung problem ng panginis? Panginis. Siyempre, anong tungkulin natin as the examinee? Tayo ay mag-adjust. So, anong ibig sabihin? Baka naman yung power na gusto niyong isolve is the output lang. So, yung 80% panggulo na lang. So, ako ito parang nagagamit. So, ito kaya guys mismo, yung i-convert ko na agad sa HP without yung efficiency yung mismong power guys. What will be the answer? So, yun na. Doon pa nalalabas guys. And obvious naman, may choices na pinag ni sir, nearest tens, at nag-interval na lang. So, diba? You have here 1061.20. Minsan ano din eh. May inis na rin na kayo nararamdaman ng dati natutuwa ka tayo sa HP. Pero kung makita ko si Eronius guys, talagang doon kayo nakitest. Okay, doon kayo parang mas may, alam mo, hindi yung may rapat sa may rapat din sa pagiging Eronius eh. Kung kayo may stress, kaya asahan lang naman yun. And you have to cope up. Okay, doon sa pinaka-problem. Kumbaga, sige mo lang, paano ba nagkaman yung exam nyo? Paano ba niya sinagutan? Now, question. Sure, makakagutan ko ba yan kung hindi ko alam itong 60? Hindi ko alam to kasi same naman natin yung before, ngayon lang. Kaya ko pasagutan, yes, as long as situational. Kasi pwede mo ipag-connect yan eh. Imagine nung ginamit yung option na 80.7. Yung 80.7 na yan, convert mo na sa HP, lalabas yung 1060. So kahit hindi natin alam yung elevation nung kanina, pwede natin sa isahin, try lang natin guys. So halimbawa, 9.81, kasi 1 cubic meter for formality lang, mag-flow rate. And then yung option sa number 28. Tapos later on, i-divide natin ng 0.746. So if you try every option sa 28, let's say 80.7 muna, lalabas po yung 1060 sa choices mga partner. Yung panalangin lang natin yung ibang option po, ay wala sa choices. So 928, wala naman. 52.5,
wala rin. B61.7, wala rin naman. So safe tayo guys, na kahit hindi natin na-solve ito talaga, kasi na-solve natin 140, diba? So dahil sa situation na siya guys, kaya natin ito ng paraan, by pang-solving na lang, pwede na rin ito magkapal na naman. No? Yan, ang problem kasi yan guys, halimbawa, umitin ko ni Sir Romy, pero ang kinopya niya lang, yung isang tanong, di ba? May hindi sa mag-itemize ng equation lang yan. So pag kinuha niya na isang tanong dyan, ito tayo talagang mahirapan kung hindi natin alam, na 60 meters pala yung elevation, may kinatutunan ng no? Kasi wala tayong pang-solve, wala tayong pang-verify. No? So yun na naman, kaya sinasama ko pa rin ito guys, syempre sa discussion para at least may pamilyari pa rin kayo paano doon sa mga erroneous na nagtutulong na report, na nangyari na report. Kaya natin ko lang guys na may ganito yung kumalap na so ano to, illegal. Sige naman, bawal yan. Pero kumalat makigamit na lang ng lahat. So at least nakakaral natin na, ay, totoo na nangyayari. Hindi naman ako daw, syempre ng batch ko guys. Hindi ko siya may pakita na wala naman copy ng iba namin. But ako mismo, na-experience ko yan on hand na may erroneous talaga ng mga tanong. Tapos ikaw na lang mag-a-adjust kung ano sa tingin mo yung way ng examiner kung paano siya nag-fail. Okay po, may na-redsheet. But anyways, number 3 natin, ito naman yung tinatanong ko. 80.6 or 80.7 year choices natin. Okay, naiintindihan? Anyways, ang parang naman nag-delete na division na mga alam. Yung parang nangyari sa tapong yun, diba? Watcher lang din yung pinaka-nahuli. Palit ba yun? Palit daw. Hindi na ito, 10K. Mas mura naman. Guys, okay, number 4, type pa natin. Type natin dahil si Aida na yan. 61%, hindi umabot sa 65, sige, solve ko na rin. So, raw QV, diba? So, you have here Q, you have here the velocity, tapos ano pa? Is the plane moving? So, natin mo yung velocity ng jet ko. Kasi diba ito, DJ, okay, minus BT, and then naka-BT lang. So, natin mo si DJ by AB. So, you have here 0.491, the area 4 is 5 over 4, 0.25 squared. So, ilan po si DJ, yung jet, yung mismong takbo ng tubig. Okay, ilanis. Tapos direction lang to guys. Kung same direction to, therefore that would be makikip lang po. So 10 po. So direct sub 1,000 Q 10 minus ilan? Newtons lalabas din, no? Long Q. Pag hindi lumabas tayo ang lalabas. Salis. Lumabas naman, pag meron baka iba yung lumabas ito. 1,000. Diba? Pag iba guys, ibig sabihin, mali yung equation. This should be rho A, B squared. Kaya may square rho kanina yun. So yung B dyan, yun yung net. It should be the net. Rho A, BJ minus B plate squared. Yan. Yung mas tama guys. Kasi kanina po hindi natin na-incorporate yung flow rate dun sa may plate. Okay? So anyways, 5 over 4, diameter 0.25, then 10 minus 2. Yan. Sure na yan guys. Dami. 3.41. So naman. Okay, 3.141.6. Newton. So, choices natin guys, nakakili nito. So, iras. It should be, linear to. Kaya, different na lang. Okay, 5. Teka, si 5, kung hindi rin umabot ng 55%, bakit kaya? Parang masipin lang kung kayo guys, Ang tinatanong is, actual load against strain friction. Kupal ito, di ba? Kupal. So, sa kupal natin guys, we have here, QF, cohesion, perimeter, alpha, depth. Di ba? So, ang cohesion ko guys, ito po kasi QU pa lang, anong gagawin dyan? QU over 2, di ba? Ang perimeter natin guys, this is diameter. So, circular yan, pi diameter. Alpha, tapos depth. Gawin natin, 110 divided by 2, pi diameter, 0.335. Ang alpha ko guys, walang binigay. By default, use 1, diba? And then length po of 20. So, ilanis. Ito, 1209.51. So, anong possible error dito? Ano kasi sinasabi nyo naman kasi yun eh. Sinold ko yan using square din. So, baka lang napalabas nyo. Kung saan sumama ang loob. Ayun, para at least, maging careful kayo sa pagbabasa. Okay, this is circular, diameter na 55. Okay, so this is kilo. Kasi kung iba naligaw na ng dust, mapapapapin yung correct answer. Okay, hey. Alright, ayan. Sige na, circular yan. Gawin ko pa dito. Yan. Diameter po, 0.2. Okay, hey. Next side sa square, electronoid, namagaan siya. Okay, number 6. Ala, iniipin ko. Ayun. Naman ba ako guys? May pagkukulang pa tayo sa number 6. Okay, the pressure po of the gas tank is 2.75 atmospheres. Compute the pressure head in meters of water. Why? Try ko muna guys yung way ng sinod, yung mga majority dito guys. Kasi ang daming nagtataka eh. Bakit iba yung sagot? Baka ganito na siya sinod guys, tama ba? 2.75 atm. Ito convert na lang natin sa H2O. Tama ba yun? So, meters ng H2O. Tama-tama meron dyan sa ano? Radiator. Ay, ito natin. 2.55. So, napakasin natin guys. Papatawa kayo dyan, okay? So, ang ating pong pressure. Pero pala ito guys, ano? Anong tayong meters? 60 meters lang palang meron. Pero okay na yan. PM. Tapos ang sagot, 28.41 PM. 20 meters, divide 100 yung diba? 28.4. Pwede pala yung 27.2 doon. Ayun. Parang nagtataka kayo guys, kung hindi naman pala yung napapalabas. Bakit ko makatanongin ng, bakit man kami? Eh, may sabi talaga dito. 28.4, kaya naging 27.2. Ano, medyo malayo lang yung 3. Bakit ba yun? Ayun, pinay ko naman guys, kung paano yung siya isinod. Mukhang wala naman sa choices. Pero ba, parang hindi naman nakita hindi naman dapat CTC. Kasi parang, may discrepancy, yes, pwede may CTC. Parang, medyo malilayo din naman. Tama ba yun? Hindi siya pwede na. Saan mamili na ito guys? Bakit hindi natin napapalabas yung dali-dali pwede? Try natin. Kasi gas tank yan guys. Pag nag-measure ka ba ng gas tank, usually ano po ang unit? Actually, PABS po yan, absolute pressure. Ang gauge natin, pag nag-gas tank na yan, naka-absolute po yan. Anong meaning ng absolute guys? Kasama si atmospheric. Diba absolute po is PABM plus P absolute equal to 2.25. So dapat kasama po yung 1 atmospheric pressure and then P gauge. So ano po P gauge. Diba yung ano natin, equation 4, PR. Okay, so nagkulang tayo guys dyan. Siguro ng atmospheric kaya hindi mo malabas.
Ganon. Okay, so equal sa 2.75. So, ang PGH ko guys, ilan lumalabas? So, 2.75 minus 1, value is 1.75 lang. Pamachi. O yan, pwede mo nang ilagay. Actually, pwede rin nga guys. Gamit ko na lang, 9.81, head ng water. And then, ang 1.75, convert mo lang to kilopascal. Pwede rin yan. Okay? Para meron po tayo, masolve na height ng water. Or pwede rin kanina guys, kasi hindi naman yun eh. Kung pipalit head niya sa water, naka-centimeters lang din sa kanya po convert. Okay, so you have 1.75. Tapos ATM po natin guys. Ano dito siya eh. Ay, pwede lang diretso yun sa, kung gusto nyo yung sa kilopascal, okay lang, then divide nyo lang 9.81. So 18.08. Ayun, exact 18.1. Kasi, okay. Yung 1.75 multiply sa 101. Yes na yes. Kasi 180 yan din naman dito guys. That's the same conversion. Yung 1.25. Yan ang problema. Kung kabisado nyo yung conversion, very good. Kung makalimutan naman, then nandito naman si calculator to help us to recall. Pero kung ano guys, dito sa water tayo, ito pwede rin. Tapos gawin ko 1.75. Okay, then divide 100 na lang para maging water. Pwede rin yan. Ipakita ko na lang din dito. So same answer yan ha. Ito naman yung gagawin. May na Chi. So the answer is 18 points. Tama, sayang parang ang dami pala natin. Guys, at least marami kayong sumagot ng letter C, di ba? Kahit na hindi naman pala yung saktong lumabas sa card nyo. So nagkaisa pa rin kayo guys. Yan ang tunay na samahan ng samahan versus kadilitan. Okay? So again, now you try po to meet the problem. So gas tank naman siya guys. So ibig sabihin kasi yan, pressurize yung loob. Yun lang naman minimum guys eh. Di ba pag gas tank po, kung meron kang water dyan, or gas lang talaga nasa loob yan. Yung pressurize yung loob. Absolute po yun. May tingin sa mga total pressure natin. Okay? Saka wala naman sa choices yung yung ginawa niya. Okay? Sige number 7 tayo guys. Hindi mo pwede mag-choose ka. Ayan, base po tayo ngayon sa solution. So 63, naku, mababa rin guys. Parang wala ko lang i-skip. Kaya sige pa tayo lang. Number 2 ka lang, may i-skip natin. Sige 7, let's try. So ito lalawin lang tayo, di ba? Mag-start ako siguro dito sa A. Kung measure sa A, anong gagawin is, bababa. So magpa-plus, bibigat, di ba? With SG1, 0.84. Dama water. Ano na natin guys? Height for that part. H2, di ba? So 96 mm or 0.096 kung gagawin ko ng meters. And then after that, pantay dito, aangat tayo guys. So minus. And gamit na po yung SG2. So 1.0. With height na inangat natin ay total of 159 meters per second. Ito naman sa pressure in kilopascal. Iba naman, napag-add daw yung kanina. So, ayun, kasi sumali siya madam. Sabay ko kasi ginagawa yung guys, ay sa kapital. Kaya parang na pag-mix ako yung Pag pinag-add nyo to, 1.75, ay 2.75 to 1. Okay, so the answer is 0.769. Eh, wala sa choices. Hindi makapapasa ka na naman. Kasi ang hinahanap ko na unit, mmHg, not kilopascal. So, anong gagawin is, may calculator naman, pwede nyo pong convert 1.769 kilopascal directly to mmHg. Tulan po, yung pressure at A. Nasa calculator nyo guys, kaya okay mag-worry. Pero kung nakalimutan nyo nasa calculator guys, pwede rin po itong gamma HG, head ng HG. Kasi tulad din na pressure natin, pero in terms of water. Kung gusto nyo na equivalent sa HG, at dapat po, pwede gamit nyo. Which is what? In terms of unit weight, 13.6, 9.81. Okay, pero kapag kami natin sa calculator guys, naman 5.77 yung dito kaya, anong lalabas? Pwede nyo ma-solve? Gamitan natin ng manual, calculation. Ilan ito? Pag tinawag natin yung 0.769, divide na lang ng 13.6 of 9.81. So lalabas muna dyan guys, naka-meters. Kasi unit ko, kilopascal, dito newton per cubic meter, so you expect, naka-meter muna siya. Kung gusto mo ng millimeters of mercury, times mo na ng 1,000. So 5.78 millimeters of mercury. Same lang naman yun sa energy guys. Ano na college ako? Paano kung ano yung MHG? Like, ano lang siya, unit na walang meaning. Yung pala, same lang yung equivalent head na ating pong mercury. Kaya pati naman sabihin ng context. Parang at least bisa naman sabihin. Pati pag sinabi natin makala yun. Parang nag-memorize na conversion, di ba? Okay, pero yun naman pala yung unit sa phone. Maligaw at shield. Okay, next. O, di ba? Parang nakatakot pa siya yung unit na yun. Pala, equivalent head lang ng mercury. Okay, number 8, let's see kung nakabawi lang. Aray po. Hindi ko kasama. Mami. Nangyari yun, guys. Parang nga, lumpakata tayo today. Ano ba, malipad naman ako? Parang mali ako lang guys. Aray po. Okay, dadahayin lang natin guys, ha? Dadahayin lang. Kakalmaan lang natin, okay? Order naman natin interpolate. So, lahat naman nag-interpolate kasi n is equal to 6. Ito yun eh, nandito yan eh, 4 to 8 eh. Tapos meron tayo sa Excel, nalagay ko yan, number of flows. Kaway naman yung QU. Nakikita nyo naman, yung pagkakamali. QU, saan galing yun? Ito yan, Ubita. Andito yan sa column mo. Ay, yun, nandito si QU. Tapos ang tinatanong, aray, shear strength. Ano ba ang shear strength, guys? Lagi tayong natadaan siya. Actually, marami na tayong napagdahanan sa relationship ng compressive strength sa shear strength din. Lagi tayong dinadali ng divide to na yan. So, sa shear strength po, that is See you na sa Sabado. See you on Saturday. Okay, so you have here, syempre 4 and 8. And then you have your 47.8. Para sa super size ay dyan, 95. Baka naman mamaya guys, proud pa kayo na, ay, ang sagot dyan, between 47 and 95 lang. Ekis ka sa akin. Ano ba kayo, pinag-ekis nyo yung mga, ay, ito pasok. Ano, inililate yung tamang sagot. Hindi pwede yun. Ito, manilip ko kasi wala eh. Yung pala, hindi naman Q yung hinahanap. Okay? So anyways, ay, kaya talaga kailangan na rin natin magbasa ng mais. Uy, ano yun ha? Pasbol yan, hindi ko yan, hindi ko yan pumarang tanong. Yan po ay ganyan talaga yung pagkakatanong nung lumabas yan sa boards, no? Q yung given, then shear strength yung hinahanap. Nagkataon lang na sa choices ko, nilagay ko kasi yung patibok. I'm not sure lang nung lumabas ko sa boards kung lumabas ba yung,
I think kung pinamad sa choices baka hindi na ilagay. So tayo po, sa part of the training, di ba, you want to be careful. Okay? And to read properly that. So anyways, punta tayo sa 6y hat, lalabas po dapat dyan, 71.8, no? Okay, kilopascal. And you have your C. Ito na malapit na kayo. Okay, Q over 2 is 71.8 divided by 2. Okay, so the answer po is how much? 35.9. Okay, paparang okay. Kalmahan nyo lang. Kaya natin ito. Okay, 9 kilopascal. Perfect. Malinaw yan ha. Nakalagay pa ng simbolo, QU. Tapos shear strength, hindi man nilagay symbol, but we should know that CU is the position or non-confined shear strength. Perfect. Ayan. Okay, sige number 9. Naniniwala makabawi pa rin naman tayo guys. Uy, 70%. Mukhang okay. Nakapag-skip din tayo guys. Okay, number 10 naman. So number 9, lagyan mo lang ng space dyan para pwede natin balikan later. Para matipid natin yung time. Okay, number 10 po ay NSCT code. So ano to guys, no? Kasama siya sa mga terms din. So section 302.2.2 daw, meron tayong slope of cut. So the answer po is 1:2, correct. Now, how about slope of fill? Ito yung sagot, no? Itagdag ko na rin guys. Mali nyo, may lumabas isa. So slope of fill naman guys, ilan kaya? So sabi dyan, the slope of cut shall be no steeper than. How about kung slope of fill yung tinatanong? It is the same. Okay, yun yung maganda doon. Hindi ka na kailangan memorize. Kasi pares naman sila. Okay ng value. Okay, so 1.2, 1:2, saka 1:2. Okay. So slope naman ng cut yung tanong, no? Okay, so medyo konti lang. Ang pinagawa nyo dyan, 1.5. So galing sa 1.5. May nabasa ba kayo ganito guys? Or nagkataon lang na sa shotgun? Nagkataon. Pwede naman, okay? Sige, 11. Ayan, kusit pa tayo. Ito po, bababa naman 11 guys. Given na ito po ay Terzaghi, no? So this is Q ultimate. Equal to number 9. Number 9. Ito guys. Ayan, so number 9, number 11 tayo guys. So Q ult. Siyempre, formula muna tayo, di ba? Inisip ko na Kes gamma pinukra. Ano tayo guys? And then Q1, Q2 yan guys with shape factor. So take to that, this is easier kila putting. So 1.3 tsaka, anes. Ano ka partner ng 1.3 sa circle do? 0.3. Ayan. Yung mga nakalimot. Anong ginamit? 0.4? Pag 0.4, para saan si 0.4? Sa square. Pag naman si 0.5, sa strip, sa wall footing yun. Okay, sa continuous footing. Okay? So solve muna ako guys ng Q1, Q2 based on the positioning of our footing. So sabi naman din it was founded, how many meters? 2 meters, no? Tapos syempre, ang circular diameter ko 10 meters, so hindi yung projection pababa, 10 meters. So for Q1, you have here, gamma, depth lang, no? So ang ating pong gamma is 16 with 2, so this is 32. And then si Q2 naman guys, ay 16 by 10 or 150. Yeah, kompleto na actually, nakasulat na rin dito bawat isa. So ang Q1 po guys ay 1.3 of C. Meron ba tayong C guys? So sabay-sabay, cohesionless soil is what? Equal to 0. Okay, so cancel na pala yan. So formality lagay ko lang. Okay, plus Q1 32 ay NQ 7.44. Plus 0.3 of 160 by 3.64. So ilan muna to guys? Q old. Then pwede natin applyan ng Q allowable because of Q old over factor of safety. Sa atin mag-P allowable kasi yung hinahanap eh. So 412.8. Pag dinivide, ilan ang lalabas sheet. Yung rectangular guys, again, part pa rin naman siya ng coverage. Nabanggit na natin yung last time. Kung ibibigay naman yung shape factor, walang problema. Okay, 412.8 divide to 13 point or 137.6. O iba dyan, ibipilit yung, ay, 13.7 yan, typo error lang yung decimal. Ay, at tanong, kilonewtons kasi or smeg or meganewtons eh, no? So, kailangan nyo i-convert. Dapat maalam kayo sa unit kasi with that, hindi nyo ma-shape yung maling sagot. No, if you are aware with the unit po. Okay, so you have P allowable guys. That should be the stress by the area. Okay, Rash. Talagay natin. Kaya ko po ay pi over 4 diameter square. Lalabas dyan kilopascal. So kung masyado malaki, divide 1,000 para maging, ay kilonewtons sa labas. Kung masyado malaki, divide 1,000 para maging meganewton. Si megatron. Ito po ay cohesionless. So 10.8 daw, meganewton. Okay Ras, okay pa ba? Ayan, nakakaano tayo, no? 11 out of 50. Kamusta naman ang inyong mga bingo cards? Ayan, may mga nakakaano ba dyan? Namumuro ang sama ng loob. Okay, sige, number 12. Ayan, mababa pa rin tayo guys, hindi na makakangat ng 70 pa. Okay, so 12 natin guys, mukhang about lang naman sa vertical plate na may height po na 3.6 and with base daw po, horizontal. Yung vertex natin, uppermost daw sa water surface. Ayan, so ganito daw siya initially. So na-drawing nyo naman ito ng maayos guys. Ayan, ganyan yung tsura. So 3.6 meters yung height. And then yung ating base ay horizontal, wala man ng value. Okay lang. Tapos, find the depth to which it must be lowered. So, ibababa ko daw yan, guys. So, from the water surface, initially kasi, nakalagay po yung vertex sa may water surface. Pero ngayon, ibababa na daw. It will be lowered. Paganyan. So, hanggang saan daw natin siya dapat ibaba? So, that its vertex, from the vertex daw, no? So, ito yung unknown, yung pagbaba ng vertex. Y lang Z. So, ganito dapat nababa yan. So, that the difference level between its base and center of pressure. So, may CP tayo dito, di ba? Naka-base daw ay 100. 100 na yung cm. Tama. So, check nyo muna, guys, kung yung drawing ko ba ay nag-match sa drawing ninyo. And kung meron man difference, ang ginagamali. Kasi ang CG ng isang triangle, guys, ay well known. Anong hawit ang CG ng isang triangle? Anong CG ng triangle, guys? From the base, ha? Galing dito sa mabigat. 1/3 of 3.6. So this is 1.2 meters. Ang 100 cm, guys, is also 1 meter, di ba? Now, if you will define the distance between CG and CP, what do you call it? Eccentricity. Tama? Na by geometry, ayan, kitang-kita naman kung ano dapat yung magbawas. So the eccentricity here, guys, is simply equal to 1.2 minus 1 meter. So this is 0.2 meters. Perfect. And paano ba, guys, mag-solve ng eccentricity in terms of geometry? Di ba? I over A, H bar. Total yan po ay vertical plate naman. Yung Y bar natin equal lang sa H bar, di ba? Perfect pa yun. O, try natin ito guys. Kasi ano bang isa-solve ko dito? Yung H bar, di ba? Gano'ng kalayo yung centroid niya?
So, try natin. Yung I ko po, so 0.2 meters to guys. And then BH cube over 36. So, take it out ha, triangle. BH cube over 36 ang inertia. And then the area po is 1 half DH. Kita nyo dyan, kaya pala walang binigay na base kasi magka-cancel lang naman. And then H bar. So, what is H bar guys? Using this equation. Mag-cross multiply na lang dyan ha, huwag na mag-shift solve. Kasi mababagal pa yan pag nilagay nyo sa ilalim yung denominator. Or ilalim yung unknown sa denominator. Okay lang? Pero guys, yung H bar na yan, location pa lang yan ng center of gravity. So, medyo ganito lang realistic yung drawing ha. Yung taasan to. Para mukhang 1/3 lang yung baba. 2/3 dun sa may taas. Okay, hey. Yan, alright. And then meron tayo dito guys, H bar. So H bar natin mula dito yan. Okay, mula dito sa stage G hanggang tuktok ng mundo. Dito. Kaya ang tanong lang naman, dito lang naman yung tanong. So, from the vertex yung tanong yun. So yung masasolve ko dito guys, hindi pa yung sagot ha. Ilan muna ito yung H bar? 3.6. So, to solve for Z guys, saan ko ibabawas? Ito yung height mo. Ano ibabawas ko dyan? Di ba ito? Eh, ilan ba ito? 2/3 naman ito, di ba? Perfect! So, more on geometry yung ano natin, naging solution lang. Tapos yung formula na ito dyan. So, 3.6 minus 2/3 po, oh. The answer is 1.2. Mali na, Mechi. Ito yung pataas ko. Mali! Ano may pataas? Ito pala, sorry guys. Malapit na kasi kinakabahan kami. Malapit yung extra. So, ganun yung feeling guys pag kinakabahan kami na. Kaya naman mali lang ito. Okay, number 13. Let's proceed. Ano na yun? Paano yung shortcut daw? Huwag na kayo guys mag-sin theta kasi ginagamit tayo pag naka-incline. Ito kasi vertical naman eh, no? Yung y bar nyo dyan, equal lang din sa h bar. Tama ba yun? So, kahit huwag na gumamit ng complicated na equation, hindi naman siya nakatagilid. For vertical plane, y bar is simply equal to. Okay? So, next, number 13. Sana makaano tayo guys. 45%. So, vertical cylindrical tank, ay may orifice. So, ano to? Anong topic to guys? Find the time in minutes. So, anong ibig sabihin? May dalawang kaso patunggalin, no? Perfect na natin ito, di ba? Tapos yung bago bells. Kaya lang, need natin guys yung H1 at H2, di ba? O, tayo na natin guys. So, ito po, initially, sabi dyan, no? Height of the tank is 6 meters muna. So, 6 to. Ay, height ng tank pala yun. Height ng tank, 6. So. And then, full of water. So, yung H1 ko, I can say na 6 meters din. Tama, che. Yeah, so H1 ay 6 meters. Perfect. Now, kailangan natin guys mag-discharge in such a way na yung matatapon po ay may 100 cubic meters. So, ibig sabihin, bababa yung level ng tubig natin guys in such a way na yung naubos na tubig ay 100 cubic meters. Tama ba yun? So, pwede natin guys ma-solve yung binaba, yung drop ng kanyang height. Tama ba yun? Which is what? Volume po ay pi, ano ba yung ating guys? Diameter. The tank as a coefficient, diameter niya 6 meters din pala. So, you have pi over 4, 6 squared, then yung delta H natin. So, ilan yung volume B? 100 daw yung natapon. So, yung binaba po ng inyong water level is ilan? 3.53 daw. So, ano yung magiging final height natin guys relative to the orifice? Kung yung 3.54 yung natapon or yung napunta. So, for our H2, that is simply 6 minus 3.52. So, 2.47. Okay? So, with that, pwede na tayo guys mag-direct stop. No? So, you have here dalawang pi over 4. So, 6 meters siya, no? And then, C ko guys, 0.6. Circular area ng orifice, 0.10. And then, 2 ng gamit A. And then, square root ng 6, saka ng 2.47. And guys, kaya medyo, ano no? For sure, tama po baka ito po yung ginamit as H2. Meron po ba? Para sa mga mga kamay. At yung lagay, ayun. Lagay po kasi sa choices, guys. Actually, ginalingan ko rin talaga sa choices sa IDGO. Okay, guys, so make sure that for the very last time, again, mapinpoint pa rin natin na maging careful. Mapinpoint natin yung mga carelessness natin. At tayo ay maging careful na next time. No? Okay? Kasi doon yung marirealize na, baka mamaya kulang pala kayo sa drawing, guys. Kasi kung na-drawing nyo to, marirealize nyo na yung binaba ng tubig dyan. Yun pa lang yung, di ba? Change in water level. Pag hindi nyo kasi dinodrawing, guys, mahirap i-visualize. Baka mapagpalit nyo lang. Kasi nga, ang mindset natin, ay, kabisado ko, madali lang to. Ganun. Di pala, natatrap pa tayo, di ba? Okay na, so ilalis po si time muna. This is in seconds lalabas. And then saka po natin siya i-convert. Kasi naka-minutes yung choice. So 2, 3, 4, 0.11. Okay, so as a conversion, 1 minute po ay 60 seconds. Kasi baka iba yung maipalabas ninyo guys. Lalo na, nag-iba na nga po yung way diba, ng choices. Sinasabi nila may mga konting patipong na nga. Wala natin maging maingat pa rin. Okay, 3 minutes. 39.7 minutes. So yan, pag ginamit yung 3.53, mukhang lalabas letter D kasi base sa analysis. Yun yung sumunod sa majority natin. Ayun, sayang naman. So anyways, huwag tayo ma-excite talaga dapat. Okay po, so let's proceed guys sa may number 14. 14 na ba? 14 na, no? Ba't isilit na ba yung 15? Bakit parang masasaktan na kayo agad guys? 14 pa lang tayo, no mga sibari. So 14, ay mukhang okay naman yung 14 guys. So ipapakita na lang natin sa hidden solution, madali lang siya explain. So, para makapag-proceed agad tayo, number 15. Ba't parang nagre-react agad guys? Wala pa, ito pa lang, 15 pala guys. Pinakabala ko pag dinext ko pa, no? Dami mong gusto. Anong nangyari? Again, bakit nadadala lang kayo ng emosyon nyo guys? Kasi nga minsan, pag talaga nakita yung problem, wala na basa-basa yan eh. Alam ko na lang, direct sub ka sa akin. Pero iba naman pala yung tinatanong.
So ano ba yung tanong? What would be the new thickness? Eh di ba nga ang idea niyan, initially meron tayong height dito guys, na 8 millimeters lang naman. Actually, mali lang yung unit guys, pero understandable naman yan. Okay, so may height tayo initial. And then after nun guys, may initial void ratio din tayo na 1.8. Tapos, i-compact lang natin. So magkakaroon tayo ng H2 dito, di ba? So meaning, from the initial, sa po ay ma-compact. Magkakaroon siya ng settlement. Tama ba yun? Alright. So sabi dyan guys, the void ratio is decreased to 1/2. So yung void ratio ko guys final is 1/2 na lang ng 1.8. So this will be 0.9 na lang. Tama ba yun? Nalagay nyo ba guys, ang final void ratio is 0.9. Okay naman tayo doon. Okay, hindi na rin nalilito sa 2 and by. Actually, napatunayan natin last time yun guys, medyo naging ano kayo doon. Alisto sa 2 and by. Kaya lang, dinali ko naman kayo dun sa tanong. Sabi ko sa isip ko, ay, kabisado na nila 2 and by. Try ko naman dun sa ano, sa final question. Okay? So kapag kasi yan guys, kasi gamit kayo, nakangiti pa kayo, ay, kabisado. Ay, no, ano, galing ko. Diba? Hindi naman po pwedeng hanggang formula lang. Kasi baka may formula lang, memorize ko is hindi naman pala yung katugmano sa tinatanong. Diba? So yan po yung ating formula guys. So if we will direct substitute the given data, this will be 8. So pwede natin maninga guys, 1.8 times 0.9, and then 1 plus 1.8. So ilan ba muna i-test ang po here? Tapos kung hahanapin ko si H2 guys, the new thickness after compaction, so that is initial minus the settlement. Okay ba your 2.57? So from 8 mm guys, minus 2.57, the correct answer should be 5.43. Okay, so mm. Again, the unit there is understandable naman na type error lang, but for the answer, syempre, doon tayo sa 5.42. Naiintindihan. Okay? Again, gentle reminder na important madali, literal na mamadaliin natin. You have 4 hours guys, 4 hours is napaka-haba po yan. I swear to you, no? Lalo na yung level of difficulty nga po sa actual, mas mababa naman compared to the pre-boards. Kaya gusto ko lang syempre iparating sa inyo na you have to double check. Kahit na nasagutan mo na siya, hindi enough yung one time lang. Kung high to G and get test, ang goal nyo po at least makadalawang check kayo. Like, makadalawang ikot kung tawagin nga. Ganun. Okay po, naintindihan? Ba't naman namataas ng mga presyon? Okay, number 16, try pa natin. Ayan, so naka-about 65% naman tayo sa 16 guys. Ipapakita na lang natin sa written solution. Okay, next. 64. Medyo malapit na sa 65. Pero sige, solve na rin natin. So for 17, ang idea dito guys, rectangular irrigation canal ay may 6 meters na lapad. So drawing mo yung dimension, this is rectangular naman. And may depth po na 1 meter. Ayan, okay. And then meron tayo guys sa hydraulic slope. So mga kompleto naman. Tapos yung coefficient, 0.013. So ano daw dapat yung maging depth ng canal in meters using the more economical proportions pero adhering to the same discharge and slope. So hanapin ko muna yung initial slope. Ano yung initial flow rate? So muna ako area dito, 6 by 1. Tapos divided perimeter, 6 plus 1 by 2. So 6 meters squared, saka 8 meters. So pag dinirect sum natin guys, dito 6, 1 over n. Hydraulic ratio is the ratio po. And slope, 0.001. So medyo solve muna for the flow rate initially based dun sa unang design. 12.05, ayan. Sabi, gagamitin din daw natin sa pag-design ng more economic section. Nano ang shape pag MES? Siyempre, yung base natin is twice the depth. Perfect. Ayan, okay. So meron tayo dito, same slope, 0.02. Actually, kahit hindi binanggit guys, for sure, same pa rin naman ng materials yung gagamitin natin, di ba? So same ng roughness yan na N.012. And then yung Q po, 12.05 naman. Okay, si area po ay, kung solve, 2D by D. That is 2D squared. And for the perimeter width, 2D plus 2D. So that is 4D naman. Okay, so pwede rin direct sub, 12.05. So for the area guys, you have 2D squared. For the roughness, ito naman yung ating weathered perimeter and area, hydraulic radius. And 0.001, 1/2. Okay, hey, you guys solve for the guys by chip solving. So ingat na sa pagta-type dyan kasi baka mag-0 yung chip solve nyo. Then po ay, ano naman, solvable. Oh, mabil, 1.67 meters. Ayan, so majority naman, tapos malapit pa dun sa satisfactory na. Okay, sige, next po. 18. Ako, mababa ulit. Uy, nabanggit ko na itong 18 ha. Okay, yung 18 po, galing po yan sa previous module natin, pero iba lang yung tanong. So sa 18, meron tayo dito, di ba, ginawa before na parang nag-combine, actually, dagdag pala. Kasi may pumasok muna na water, o cooking oil, tsaka water, no? Dito guys, UA, 0.2. Diba? Mixture problem. Tapos dito naman guys, UV, yung oil. Ano yung oil? Sana oil? 0.05. At dahil po sa term dito guys na incompressible, ibig sabihin yung mga liquid nila, pag nag-combine, magsasama lang yung volume. So meron yung QC dyan. And solvable siya guys by simply QA plus UV. 0.2 plus 0.05. 0.25 no? Now, in terms of density kasi hinahanap, no? Mixture exiting to the 5C. So yung dito guys, ang rho ko dito is 1,000. Sabi hinahanap, specific gravity lang pala, no? So pwedeng ano lang to, SG equal to 1. Ito naman, SG equal to 0.8. Ito nawawala. Actually guys, pag nag-mix yung SG na 1 at 0.8, sa tingin nyo, anong range dapat ng sagot? Dapat within their values lang din. Greater than 0.8 but less than 1. Kasi yung water mahaluan ng oil, yung oil mahaluan ng water. Para ganun yung concept, okay? Eh lahat sila kasi pasok eh. Lahat sila guys ay in between. So natin eliminate for now. So pwede gumamit guys ng mass flow rate naman. Kasi sa mass flow rate, dun involved yung density. Kasi kung maalala nyo po, ang mass flow rate ay equal sa rho Q. Diba? Density multiplied by the flow rate. So kung ang input ko guys ay water, UA, oil, UV, tapos mixture, and then QC. So ganun lang. Water ko po ay 1,000. Or pwede nyo naman in terms of SG na. So 1 po of 1,000. UA natin guys is what? 0.2. Yung oil naman ay 0.84 ng 1,000, tapos 0.05. And then yung mix natin guys, ay meron pong density na unknown, SG na lang, ng raw water pa rin, tapos 0.25. Actually, parang minention ko natin no, last time. And chinek ko lang siyempre kung nakakailan nyo ba kung paano gagawin. At i-apply sa actual. No? So what is SG guys? So to simplify, you can cancel out yung 1,000 kasi all of them contains, ano naman, contain the density.
Ay, 0.8 lang pala ito. Masover tayo ng video. 0.8 po yan o 0.05. So, ang inalis, 0.96 per flow. Alright po, okay? So, okay tayo sa 18. Ayan, pag ilang yung i-skip natin, no? 19 kaya, guys. Ayun din, 44.5%. Mas mababa sa kalahati. Given na ito po ay hydrostatic force. Ano kaya nangyari, guys? I-drawing ko muna. And meron tayo dito 6 meters sa taas. Ito, gitna lang, saktong-sakto, no? Yan. Tapos ito, 3. May stopper dito. So, yung stopper na yan will produce resisting force, di ba? So, F na lang. Now, pag dito ako sa kanan tumingin, di ba triangular yan? Makakasolve ako ng F1 na lang. Tama, Chi. Dito naman sa kanan, may triangular ano rin dyan, guys. So, makakalanas din tayo dito ng another hydrostatic force. Tawagin natin F2. Dito yan, no? And don't forget na yung lakad po ng ating gate ay pinrovide as 2 meters. Baka lang makalimutan, no? Pagdating sa computation ng makagawa natin 1 meter split, no? Even though hindi naman po siya dam, no? Siya po ay gate mismo. So, solvable si F1, no? Gamma h per area, tama, Chi. And yan po ay 9.81, h bar is 6/2, di ay 6/2. Si F2 naman, guys, ganun din. Single layer lang naman siya. So, 3/2, 3/2. So, do you believe na madali lang din naman, guys, isolve yung kanilang lever arm? Tama, kasi as we know, ito po ay mga triangular. So, ito po ay 1/3 of 6 lang. As well as this one, yung F2 natin, guys, will be 1/3 of 3. Tama, Chi. Kasi ang hinahanap ko sa problem, sabihin natin, horizontal force B daw. Dito pa i-apply. O dito sa stopper yung tanong. Ang tanong po nandito sa taas, para daw makaikot, required to turn the gate about. So yung atin pong F, guys, dito siya. So wala itong magiging reaction, kasi pag umikot ito ng clockwise, di ba, hindi naman siya pamado. So parang kalso lang yung figure dito na stopper. So anyways, yun lang naman yung goal lang, guys, may solve yung force na pwede i-apply sa top. Horizontal force na may B daw, ayan, para ma-open yung gate. And then natin hinge, pwede na mag-moment na dila. Ayun lang. Gawin natin. Summation ng moment sa hinge. I'll start with the force, F na lang din. Anong lever arm ni force? F, tapos clockwise siya, di ba? Siyempre, ito lang din yun, meters. Okay. Eh, how about F1? Anong rotation ni F1, guys? Counterclockwise, diba? 353.16. Anong lever arm ng 353.16? So, agree ba kayo that is 3 minus 1/3 of 6? Kasi ito po yung hinge sa gitna lang eh. Eh, 1/3 of 6 from the bottom. Okay, and then another force po, si F2 naman. Anong lever arm niya? Eh, may given yung clockwise rotation niya, ha? So, pwede kong 3 minus 1/3 or, dahil dito rin naman simula yung pressure niya, pwede naman 2/3 papunta dun sa patusok. So, kahit ano naman, guys. Lagay ko na lang yung 3 minus 1/3 of 6. Pwede rin 2/3 of 3, ha? Ayun, solvable na yung force sa may D. Kung saan kayo medyo naligaw dito kasi mababa po yung 44% para sa isang hydrostatic force na problem. So is it the width? Ay, iba 88 lang yung ginamit, medyo nagkulang. Kumama pa rin, mission fail successfully. Ay, lever arm to ng F2. Hindi magkamali. Ay, hindi sila hati ng stop, guys. Kasi kung bubuksan ko yung gate, ganito ko siya itutulak. Para yung plate ko, pag ganun umikot, diba? Pag ganun. So yung ano dyan, kalso, hindi naman magre-react. Kaya wala tayong ano to. Okay, so the answer is 58.86. Negligible ba yung centricity? What do you mean, guys? Hindi na tayo dumaan sa centricity kasi alam na natin yung pressure diagram niya. Na even though pag sinobyo naman yung centricity, same lang naman na malolocate yun siya, 1/3 from the base. Siguro mas useful lang yung centricity, guys, kapag yung gate natin nasa ibabaw na yung tubig. And hindi lang po kasi ito 1/3 eh. So ni-utilize lang natin yung 1/3 from the base if we know that the water is at the top of the gate. At the top of the wet portion of the gate. Pwede nyo gamitin laging 1/3. Okay? Maintindihan. Pag kasi centricity, same lang din naman, tapos mas mahaba na yung solution. So iba nyo lang i-apply kapag pag wala sa ibabaw yung water table. Malitaw yung iba kasi hinanap tayo centricity. Again, walang problema, guys, kung mag-centricity kayo, same dapat ng sagot yan. It's either mali lang kayo ng way of solving sa E, ganun, or dahil marami kayong solve, nagkamali kayo with solutions, no? Okay, Ras? Kaya advisable, kung nakikita nyo naman na yung water table nyo nasa ibabaw ng gate, then 1/3 yung location niya from. Kaya dapat i-visualize nyo lagi na, ay, ito po ay pressure niya, pag ganyan lang din. Hindi 1/3 from the base na yun. Pag kasi ganito, guys, halimbawa, nandito sa taas yung tubig, tapos ito lang yung top ng gate ko. So hindi yan triangular. Triangular man yan, guys, pero ganito yung tsura. So dun sa may plate ko, trapezoidal na yung hugis, hindi na pwede yung 1/3 of 6. O doon na tayo magsasolve, guys, na okay, centricity muna, susupat to sa CG, saka ako mag-moment. So please utilize yung ganung shortcut natin sa location ng water table. Okay, gamitin nyo lang yung formula ni E. Kapag tulad kanina, guys, ito. Triangular kasi ito eh. Basta pag nasa ibabaw or may offset distance pa tayo. Okay, so iba naman nagamit na 1 meter split lang, kaya pakang naisagot yung leverage naman pa rin. Okay po, sige, number 20, try pa natin. Ayan, mukhang di pa rin tayo nakakangat sa laylayan, guys. So number 20, we have here an open. Take 2 ka pala, lahat ng binigay ko dito ay passport. So modified lang yung choices. Pero yung line of questioning, may konting hindi pa lang ako, pero same topic, same concept, guys. No, kasi baka, hindi ba lagi iniisip, hirap naman yan, ganyan pa sa boards. Ganyan sa boards, guys, yan naman yung matanong sa boards, guys. Search nyo yan about this, Yan din yung mga lumalabas. Again, nagkakataon lang po na mahirap sa pre-boards, guys, kasi we try to utilize yung mga problem na dapat nyo pa malaman. Diba? Parang, we make sure kasi na ma-cover lahat ng topic ng pwedeng isama sa pre-boards. Eh, sa Apple kasi, pwedeng masyadong marami yung head loss, gano'n. Bawa, mga 5 about head loss. Na same lang ang equation na gagamitin, diba? Kaya dumadali yung Apple exam, guys, kasi may mga magkakaparehas na tanong dun na isa lang yung ginagamit na equation. Okay? Yung 20 po, ayan, number 20. So, meron dito open cylinder, and meron tayong given diameter tau, 0.3, and 0.8 na taas. Located daw about the axis ng 240. So, may spill siya ng water para daw hindi matapon. So, ano daw yung rotation para may matapon pa. So, nung una, nung inikot daw siya, guys, wala daw natapon. Sabi doon, ha? So, ito po yung initial niya. Yung rotate to, no spill. So, masasolve yung y doon without spill, di ba? So, the formula is W squared x squared over 2g. Yung W natin, guys, is 240. Kung i-convert ko siya, guys, pi over 20, di ba?
square. Tapos yung x natin kalahati lang ng 0.3, so that will be 0.15 square. Tapos divided by 2g, 9.81. So how much is our y? 0.724. Ganyan. Meters. Now, imagine nyo guys, lalakasan ko yung angular speed. So dapat ang choices ko, lahat mas malakas sa 240. Eh, unfortunately, medyo nananadya yung choices. Wala tayong ma-cross out kasi lahat sila mas malakas sa 240. So 240 kasi parang boundary na ng speeding yan, di ba? So pag nilakasan mo pa sa 240, for sure may matatapon na. So, sabihin natin may natatapon na guys. Ibig sabihin, mas lumalim yung parabolic shape ko. Do you agree? At yung amount na nadagdag ko dito guys, actually, yun po yung natapon. Do you agree guys? O, tawagin itong volume spill. Yung nadagdag na spasyo sa hangin, yun po yung natapon at yun po yung binigyan ng value dito guys. Na ang volume spill daw equal po sa 140 or 1.4 meters or also 0.0014 cubic meters. So guys, meron akong mabubuo na bagong height corresponding dyan sa natapon. So tawagin ko lang y prime. And ano bang volume ng paraboloid? Ang volume ng paraboloid, di ba 1/2 pi 0.15 squared y prime. So yun yung buo. Nagaling po siya sa initially ilan? So initially yan po ay 1/2 pi 0.15 squared then times 0.724. Nadagdagan lang po ng speeding volume na 0.001. So can you solve y prime muna guys? So yung bagong height ay na-expect naman natin mas malalim kaysa sa 0.724. So ito yung initial, rin natin ha, initial airspace. Siyempre pag may natapon, kakainin ng hangin ng space doon. No skill. Yung final. Ilan eh? 0.76 daw? May kalutong pa ba ito para more accurate? Meters, then yun na. Balik lang kayo dito guys, pag yung mga copy paste. 764 daw. Tapos konti lang yung omega. So ilan po ang magiging kasagutan? So 246.47. Okay pa naman? Anong 1.25 guys? 1/2 pi, volume of paraboloid. So 21. Aray ko. Parang may tumututok ka sa analyze puso. Ay hindi na sasaktan. 21. Majority answer letter B, but the correct answer here is letter A. Anong nangyari? So may piece of wood daw, kung saan ang haba po niya is 150 centimeters. Ano ba yun? So 150 cm guys is also 1.5 meter. Tama? Ganyan siya. Tapos ano daw yung dapat ko ilagay na LED dito? In such a way na mapapalubog ko yung wood ng paano daw? 0.3 meters out of water. Anong theory ng out of water guys? Nakalabas yung 0.3 meters. So therefore, ang nakalubog ay ilanis. Nakalubog lang yung ulo. Kitang-kita guys sa taas dapat. So 1.5 minus 0.3 will give us 1.2 dapat yung nakalubog chip. Naiintindihan? Alright. So meron kayo guys, pwede mag-ano? Man-summation forces. Kaya nakomplituin ko lang kasi may sariling bigat ng LED. So weight ng LED. Tapos meron weight yung wood syempre, no? May buoyancy pa tayo guys. So may buoyant force dito ng wood, buoyant force ng LED. Actually, wala tayong volume ng LED. So mukhang yun muna yung isusolve ko guys. Para may common parameter. Kasi pag sinulat ko to, tignan nyo ha. So buoyant force ng wood, buoyant force ng LED, tapos may taking force vertical to 0. And then self weight ng wood, tapos self weight ng LED. Ito zero, diba? So si wood guys, alam natin yung volume discrete kasi alam natin yung 1.2, diba? So check it yan. Si buoyant force ng LED, alam natin yung liquid, no? Water type. Pero hindi natin alam yung volume ng LED. So wala tayong susunod buoyant force doon. Si weight ng wood, alam din natin yun guys. Kasi meron namang specific gravity si wood. Alam din natin yung overall dimension. Ito pa nga is 0.07. Ito. Ganyan, diba? So check it yan, kompleto sa Ricardo. Si weight ng LED guys, hindi rin naman natin alam, pero we can use gamma volume. So still, volume po yung common parameter ng dalawa. Kaya yun muna yung susunod natin. Okay lang ba yun? So sorry guys, buoyant force ng water is 9.81. So ating volume po, na nakalubog lang ha. So ano naman pala sa square base? 0.07 squared times 1.5. Ay sorry, ang nakalubog lang pala 1.0. Si LED naman guys, syempre surrounded by water pa rin, pero hindi natin alam yung volume. Si weight ng wood is based on 0.63 na Sg. And yung buong volume niya ay 1.5. Tapos si LED naman ay 110. And of course, volume LED pa rin. So kailangan si volume LED muna bago tayo gumawa ng, tanong pala, how many newtons of LED? So weight pala ng LED yung hinahanap. Eh once naman na may volume ka, madali na lang yun. Per bed, ilan yan siya? So 0.0001 kung cubic meters. So for the weight of the LED, that is gamma volume, 110 by 0.000122. Tama ba? Ilan is the weight ng LED? So tinawag na. In newtons, nakakita newtons pa lang po guys. The answer is 0.013457. So kung newtons tayo guys, 1.3.4. Kailangan nyo muna dumaan sa volume ng LED bago nyo pumasok yung bigat mismo ng LED. Kasi nga, dalawa silang anong kanina. Okay, Ras? Okay pa? Okay pa naman. So malapit na tayo mga lahati guys. Mga lahati ang buhay. Muntik na mag 50-50. Okay, 22. Hindi nga pa naman. Ayan, so lagi tayo na napupuksa. Ito rin, 22 guys. 29.6. It's around 1/3 lang, no? What happened? Okay, tubig. Nakalubog, chi. Itong ating cube, no? Tubig. Ganyan. Diba? Tapos, 0.6 meter daw ito, guys. Wala yun, 0.6. Cube yan eh. At 80, diba? Okay? Tapos, may unit weight yan. No? Concrete siya eh. So, 23.5 daw. Si water naman, may SG na 1.43. Now, calculate the force to lift the cube if there is no seepage pressure at the bottom of the cube. So,
nilinaw po na hindi ko papasukan ng tubig. Meaning, walang buoyancy. Kasi guys, yung water natin, pag pumasok dyan, magkakaroon siya ng uplift force and yung buoyancy. Eh dahil yan po ay nakadikit lang. Parang literal na ano, tinanggalan ng karakaran, tinanggalan ng tubig. So parang rigidly attached dito sa may baba. Walang buoyancy guys. So ang bubuhatin lang natin is the center of the tube. Okay, and the weight of the water above. Kasi yan naman yung pinaka-total lang natin. Dito kasi mo, meron tayo dito, saka meron tayo dito. Kailangan po, yung ating ko-consider guys for the weight to lift. Kasi yung force natin dito, bubuhatin natin siya, di ba? So yung force to lift. Kasi yung force per equal to 0, minus weight ng water minus weight ng ating pong comfort. Yung po cube belt. Actually, yan. Yung nilagay ko dyan. Cube lang to, cube. Cubicle. So is. Okay. Kasi yung sinabi ko, walang seepage pressure at the bottom of the tube. So meaning hindi siya pinapasukan ng tubig, hindi siya bubuhatin. Hindi po siya magkakaroon ng buoyancy. Okay, so no buoyancy. No seepage pressure. At bottom of tube. Okay, malinaw at shield. Ano magandang sample niyan? More of imagination lang guys eh. Kasi ang concept ng buoyancy, di ba? Alam niyo yung ano, from the top make it drop guys. Ganito yan eh. Ito ang concept niyan. Di ba meron irregular shape? Para lang mag-gets yung number 22. So ito po, yung kalahati muna sa taas guys, expose siya sa water. Expose sa water ha. So akantahin niyo from the top make it drop and then go up. So from the top, and then slide mo lang, kalahati lang muna guys, and then go up. So yung sabihin sa ibabaw nito guys, meron po siyang pinakalgang tubig. Kasi expose siya sa tubig, di ba? So ito po, meron siyang bigas dito guys. Na ang value actually ay pababa. Now, with the same ano, figure, yung ilalim naman na portion. Ang ilalim na portion yan guys, exposed din sa tubig. Hindi natin nandito guys. So may exposure siya sa water. Kung exposed siya sa water guys, kantahin niyo lang ulit. Ulit natin yun. Yung water po na na-expose sa ilalim ay ito. So from the top, make it drop. Slide mo lang. Then yung kalahati kanina, na-expose din sa water. So we gotta go up front. And yung pinakover ng volume guys, is yung buong to. So yan yung uplift force naman. Uplift. Ito kasi weight lang po kanina eh. So kanina po, weight lang. Weight ng water above. Na binubuhat po, syempre pababa. Diba? Ganyan. Ito po, uplift kasi yung ilalim niya, parang tinutulak niya yung body pataas. So meron tayo dito uplift force. So yun yung uplift force guys. Diba ibig sa dam? Ganun yung term na ginagamit natin. So this is uplift force. Dapat pinag-combine ko yung dalawa guys. What will happen po? Ano lang yung matitira? Kasi yung isa pababa, yung isa pataas. So pag nag-combine yan guys, ano magiging result? Sinong mas malakas? Sige, yun lang muna. Ano mas malakas guys? Yung weight o yung uplift force? Diba si uplift force, so mas mag-overchange in terms of resultant. Tapos anong volume na lang yung natatanggap natin? Kasi kung isipin nyo yung ibabaw nito, ano eh, i-eliminate yung nandito, diba? So parang nangyari po dyan guys, ang matitira na lang na shaded region natin is actually, ito na lang. Agree kayo? Kasi yung ibabaw, natanggal na dahil dun sa weight. So yung tulak na uplift force guys at yung weight above the water, parang nag-gas up. Kaya nga anong tawag na natin dito guys? This is what you call the buoyant force now, which is uplift pala minus the weight lang. Kaya yung volume na kinukuha lang natin guys, is yung volume lang nakalubog. Yan, nagigets nyo yan? O balik tayo dito guys. So ito pala ay exposed sa tubig. Ibig sabihin, from the top, go up, and dito meron ako itong pinakagang bigat. So ito yun yung una, yung weight. Kaya lang, exposed ba yung ilalim ko guys sa tubig? Tulad itong ginawa natin sa sample, exposed ba yung ilalim sa tubig? Even sa dam, di ba may maganda tayong condition na tayo po ay neglecting the seepage. At meron, paano meron guys yung ilalim? Sabi neglect seepage at the bottom of the water. Eh wala tayong water, hindi siya exposed. Sabi ko kanina, parang nakadikit siya dun sa may sahig. Parang rigidly. Well, ang ano niya, contact area, dikit na dikit. To the point na wala pong pumapasok na water. Tama, Chi. So kapag kahit hindi naman ilalim guys, walang uplift force naman guys. Actually, kung tatamang guys, no uplift force. Yung mas tamang ano. Kasi ang buoyancy, nabubulang naman between the uplift and the subway. Nakikita nyo sir? So that's why wala tayo dito. Okay na mataas. Yun lang, yung dalawa lang dito. Bubuhatin natin. So anyways, by solving guys, yung physics ko po, ang weight ng water natin 9.81, and then may cross-section tayo dito, di ba, 0.6 meter parehas lang. Tapos yung height pala, no, wala ko yung height. So the edge po ay 5 meters of seawater. Ang concrete tube is submerged in 5 cubic. No, yung 5 guys. Kasi ibabaw ba o nasa taas? Ito tinutukoy. The concrete tube is submerged down. So may nakapatong sa kanya na ano, na 5 meter of seawater. Ayun, yun yan. Ayun. So weight ng water ko po is, actually, weight ng seawater pala yan. Nasa dado pala tayo. Per bench, is seawater guys. So 1.03 dapat. You have your 1.03, 1.81, and then 0.6 squared by 5. Tapos yung weight ng cube ay 22.5, 8.6 cube. Alright, so password na rin yan guys ha, baka hindi nyo gawa-gawa ko lang yan. So yung may password na rin. Hindi pinalingan ng choices, kaya medyo nahihirapan dito. Pero kung naman po pinag-isipan yung choices, ay nung naman, tatayin yung other solution, tatayin yung buoyancy or whatever, hanggang sa may makalabas. Okay? So part of training lang naman, ha, na tayo po ay kailangan maging malingat sa pag-solve. Bakit cube? Ang alin? Ito, ano ba ang volume ng cube guys? Hindi ba test cube? 22. Tama? 23.26. Wala daw bang reaction ng seeded? Bakit walang reaction ng seeded?